Eco Park na ngayon ang dating tambakan ng basura sa Payatas, Quezon City. Ibang-iba na po itsura niyan mula sa pinangyarihan ng trahedya na kumitil sa buhay ng 200 tao. Saksi si Valerie Tan. July 10, 2000 naganap ang Payatas trash slide na ikinasawi ng mahigit 200 katao. May narinig ako na umugong na parang eroplano. Nag-uho na pala ang basura. Bumalik ako sa bahay, tumingin ako, wala na yung bahay namin. 15 taon ang nakalipas, wala nang bakas ng trahedya ang Payatas. Nung isinara natin kasi itong Payatas, itong dam site noong 2010, isa sa mga naisip namin is gawin siyang eco park. Ang dating tambak na basura, isang ecological park na ngayon na tinatawag na halamanan sa basurahan. Bahagi ito ng National Greening Program ng Department of Environment and Natural Resources. Bukas ang pasyalang ito para sa lahat. At malaking tulong din to sa ilang namumulot ng basura noon sa Payatas dahil sila mismo ang landscape artist dito. Mambal, ito po yung aming mga landscape simula po nung nagsimula kami rito. Ano pong nararamdaman nyo na dati nangangalakal kayo ng basura? Ngayon nakikita nyo talaga ang gaganda ng mga Natutuwa po. Ano po yung aming pakiramdam na kahit na papano, maganda po palang tignan kahit nagaling po dati ito sa basurahan ito. Total, itong lugar na to, marami kang mapupulot na aral. Nung aral nung nakaraan, di ba? Nagkaroon nga tayo ng tinatawag na tragedy dito, ng trash slide. So, mapapakita natin kung paano natin siya binago. Bukod sa halamanan sa basurahan, meron ding power plant dito sa Payatas. Involved po kami sa pagkuha ng landfill gas mula sa Payatas landfill. At yung landfill gas na kinukuha namin, ginagamit siya ng mga generator ng fuel. Ang generator ang nagsusupply ng enerhiya sa mga street lights sa paligid ng landfill. Dito naman sa syudad ng Pasig, may hakbang din sila laban sa climate change. Ang mga basura, ginagawang alternative fuel ng isang cement factory. Ang mga nahakot na basura ay dinadala sa processing facility. Gamit ang makina at manual labor, tinatanggal ang metal sa basura. Pagkatapos ito, ililipat ang mga metal sa sanitary landfill. Samantala, ang mga naiwang highly combustible materials tulad ng plastic at sachet ang ginagamit bilang alternative fuel ng isang pagawaan ng semento. 70 tons ng refuse-derived fuel ang nalilikom dito. Kaya naman imagine niyo kung walang facility na ito, 70 tons ng basura ang nalilipat sa landfill araw-araw. May pakiusap na sila para mapabilis ang trabaho nila. Sa simple pag-ihiwalay ng nabubulok at di nabubulok na basura sa ating mga tahanan, ay malaki ang may tutulong natin sa kalikasan. Ako si Valerie Tan, ang inyong saksi.